Mga kabalita, nasa 72 milyon ang botante ngayong pong araw para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Natuloy na ito matapos ang mahigit 3 taon. Manual ang eleksyon sa maraming lugar pero automated yan sa ilang voting precinct. Tulad ng sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa live na balita ni Maris Umali. Maris? Connie, June, maaga pa lang may mga nasaksihan na tayong ilang mga problema at kalituhan sa ginaganap na barangay at sangguniang kabataan elections dito sa Pasong Tamo Elementary School. Alam niyo po, itong Pasong Tamo Elementary School ay isa sa iilan lamang ng mga eskwelahan dito sa buong bansa na may ginaganap na automated elections. Pakita ko lang sa inyo, Connie at June, dito sa kinaroroonan ko sa Voters Assistance Desk ay hindi halos maubos-ubos ang mga tao nakapila rito sa entrada ng mga polling precinct dahil sa mga botanteng hindi pa makita-kita ang kanilang mga presinto. May ilan sa kanila nakita na raw ang mga presinto sa precinct finder pero di naman makita ang mismong kwarto kung saan sila bumoboto. Kaya nandito, nagkukumpulan sila, sinusubukan nilang mahanap dito sa parang mapa nila. Itong Pasong Tamo Elementary School locator map, yung kanilang presinto. May mga ilan nagpabalik-balik na sa pinagtatanungan sa baba, dito sa baba at sa mismong kwarto kung saan sila dapat pumila at bumoto. Pero pagdating sa taas, hindi naman niya mahanap yung pangalan. Ayan. Pati mga nag-aasikasong electoral board, wala na rin nagawa kanina doon sa isang sitwasyon na kausapan natin. Kaya nagpatulong na sila sa GMA Integrated News. Buti na lang sa muli naming pag-akyat ay nakita na sa ibang listahan ang pangalan ni Jazel na unang pagkakataon pa naman daw sana niyang boboto. At nagpapasalamat siya dahil hindi siya sumuko dahil mahalaga raw para sa kanya maiboto ang sa tingin niya ay karapat-dapat sa pwesto. May ilan din tayong nakausap kasi itong GMA Integrated News na umuwi na lang dahil hindi na nakita ang pangalan sa listahan. May ilang mga senior citizen at may cancer patient pa tayong nakausap na bagamat hirap umakyat sa mismong presinto, ay pinili nilang gawin ito. Ang presinto raw kasi sa baba na nakalaan para sa mga may kapansanan o PWD, senior citizens at pati na rin sa buntis, ay mahaba naman masyadong pila at mabagal ang usad kaya hindi nila magawang maghintay. Problema rin yung mga nagjo-jam na vote counting machine kaya hindi agad nababasa ang boto. Kanina, Connie at June, nagkaroon din ng power interruption kaya yung isa sa mga vote counting machines 3 beses na nag-off o tumigil. Ang sabi naman ng electoral board ay hindi naman kailangang palitan sa ngayon yung vote counting machine. Pero pagkatapos na kanina yung mga ilang mga nag-jam, pagkatapos buksan uli yung makina ay napagana na ito. Ayon sa chairman ng presinto, may mga nakaantabay naman silang mga SD card pang backup sakali magkaaberya sa vote counting machine din. Bawal magdala ng tubig at cellphone sa loob ng voting precinct. Siguraduhin ma-shade ng mabuti raw ang bilog sa tabi ng kandidatong iboboto. Dito sa Pasong Tamo Elementary School, mayroong 60,766 na rehistradong botante at 143 precincts dito sa naturang eskwelahan. As of this time, makikita pa rin natin itong mga nakaabang na mga tao na naghahanap ng kanilang mga presinto. Dito nakaantabay yung mga taong ilan sa kanila nakaboto na, yung ilan naman ay paparating pa lang. Ayan, nakita natin habang umuusad yung araw, tuloy-tuloy ang dagsa ng mga tao para magampanan nila ang kanilang tungkulin na makaboto ngayong araw. So yan muna ang latest na sitwasyon mula rito sa Pasong Tamo Elementary School. Balik sa inyo, Connie at June. Maraming salamat, Maris Umali. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.